Sa hinaharap na panahon, humans ay gumawa ng isang groundbreaking tagumpay. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang espesyal na sasakyan, may kakayahang maglakbay ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Ang monumental na pagbabagong ito, nangangahulugan na maaari na nilang tuklasin ang ibang mga planeta, malalayong galaxy at maging ang iba pang universo, mga round na hindi pa nararating ng sangkatauhan. Gayunpaman lingid sa kanilang kaalaman, isang misteryosong nilalang ang umiiral sa cosmos. One at harbor isang pagnanais na pigilan ng pag-unlad ng tao. Pero bakit? Hinahangad ba ng entity na ito na hadlangan ng pagsulong ng humanities? Upang alisan ng takip ang enigma na ito, dapat tayong magsimula sa simula pa lang. Maligayang pagdating sa episode ngayon ng Misteryo sa Kalawakan. Nagsisimula ang ating kwento sa isang pangalan ng spaceship na Longshot. Kasalukuyang posisyon sa orbit ng lupa. Sabik na naghihintay ng berdeng signal para sa paglulunsad. Ang napakahalagang okasyong ito, minarkahan ng kombinasyon ng ang pinakadakilang imbensyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang sasakyang pangkalawakan na may kakayahang lumampas sa bilis ng liwanag. Ngayon sa unang pagkakataon, susubukin ng revolusyonaryong spacecraft na ito. Ang misyon nito ay ang paglalakbay sa Mars. Sa bilis na mas mabilis kaysa sa liwanag. At nagde-deploy ng ilang satellite pagdating. Sa teknolohikal na kahangahangang ito, walang planeta ang hindi mabot. Ang sangkatauhan ngayon ay nakatayo sa bingit ng pamumuhay. Kanilang tahanan galaxy, upang baligtarin ang walang katapusang kalawakan ng sansinukob. Bilang buong populasyon ng daigdig, nanonood ng live na telecast. Ang pag-asa at pananabik ay pumupuno sa hangin. Sa loob ng spaceship ay iisa lang ang astronaut na si Ethan. Ngayon ay isang napakalaking araw para sa kanya. Kung magtagumpay ang eksperimentong ito, si Ethan ang magiging unang taong maglalakbay. At ang bilis ng liwanag. Habang naghahanda siya, bamaha sa kanyang isipan ng mga alaala ng paglulunsad ng kanyang pamilya. Naalala niya ang pangako sa kanyang asawa, si Abby at ang anak nilang si Jack, na dapat niyang gampanan ng misyong ito, para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tinitiyak niya sa kanila na sulit ang panganib. Napuno ng halong pride at pagkabalisa si Abby. Nanonood ng live na broadcast sa TV. Nang makasaysayang misyon ng kanyang asawa, ang spaceship ay maaaring ilunsad anumang oras. Sa wakas dumating na ang berdeng signal mula sa NASA. Ethan na may matatag na kamay at determinadong puso. Pumapasok sa mga coordinate para sa Mars. Pagkatapos ay ina-activate niya ang Lightspeed engine. Halos agad-agad, napagtanto ni Ethan, na ang barko ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag mismo. Ang tela ng space-time sa paligid niya bends at warps. Sa isang kahangahangang maikling span ng 2 minuto lamang, natagpuan ni Ethan ang kanyang sarili sa harap ng Mars. Itong hindi kapani-pani walang mga paa. Tumagal ng mas kaunting oras, kaysa sa kinakailangan para sa liwanag upang maglakbay mula sa lupa patungo sa Mars. Na hindi mababa sa 3 minuto. Ang kanilang eksperimento ay naging isang matunag na tagumpay. Si Ethan ay hindi lamang gumawa ng kasaysayan. Nagbukas din ng bagong hangganan para sa paggalugad ng tao. Bumalik sa lupa. Electric ang atmosphere sa tuwa at excitement. Ang broadcast sa TV. Nakuha ang mga reaksyon ng jubile ng mga tao sa lahat ng dako. Ipinagdiriwang kung paano ginawa ng ulo ang kasaysayan noong araw na iyon. Ibig sabihin nito, sa mga manunood. Ngunit, si Abby ay nagniningning sa pagmamalaki at ginhawa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, nagawa ni Ethan ang hindi kapani-pani walang mga paa na ito. Pagkatapos ng matagumpay na pag-deploy ng satellite sa orbit ng Mars, ang pundasyon para sa hinaharap ng mga kolonya ng tao sa Mars ay inilatag. Inutusan ng mga senyales mula sa NASA si Ethan na bumalik sa lupa. Sinimulan niyang ihanda ang makina at pag-input ng mga coordinate ng lupa. Gayunpaman, habang sinimulan niya ang pagkakasunod-sunod ng pagbabalik, mabilis niyang napagtanto na may mali. Ang makina ng spaceship ay hindi gumagana. Sabay-sabay, may nakita akong biglaan. Hindi maipaliwanag na pagkagambala sa kanilang buong sistema. Sa kabila ng pagpapatakbo ng diagnostics, alinman sa Ethan o NASA ay maaaring makahanap ng anumang mga error. Ang lahat ay tila gumagana ng perpekto. May hindi may kakailang Miss Ethan. Tapos malapit na, natuklasan iyon. Wala na sa kanyang kontrol ang kanyang sistema.
Pumasok ang gulat, habang ang isang spaceship ay biglang nilamon ng wormhole. Nasagasaan ako sa takot, bilang isang koneksyon sa Ethan barko ay naputol. Ethan 2, napagtanto na, hinihila ang kanyang barko sa kabila ng Milky Way Galaxy. At wala siyang kontrol sa pinagdaanan nito. Walang kapangyarihan sa isang drift. Si Ethan ay naghahagis sa hindi kilalang mga rehiyon ng kalawakan. Sa wakas ay lumabas ang barko mula sa wormhole. Natagpuan ni Ethan ang kanyang sarili sa isang ganap na hindi pamilyar na bahagi ng universo. Barbie sa mga round ng human exploration. Nanlaki ang mata ni Ethan sa gulat, habang nakatingin siya sa bintana ng kanyang spaceship. Sa harap niya ay nakatayo ang isang napakalaking alien structure. At lahat ng nagbibigay inspirasyon sa pagsulong ng teknolohiya. Malinaw na sa kanya ngayon, na ang istrukturang ito ay may malikhaing wormhole sa Milky Way Galaxy, at dinala siya sa hindi kilalang lokasyong ito. Sa lupa, ang mga siyentipiko ay pantay na nalilito sa kanilang mga instrumento. Hindi masubaybayan ng Ethan ship kahit saan sa loob ng kalawakan. Ang haka-haka ay tumakbo ng ligaw. Paanong mabilis na nawala ang barko? At ganap, ang mga channel ng balita sa buong mundo ay sumabog sa kwento. Unang bilis ng liwanag. Nawala ang spaceship sa paligid ng Mars. Napuno ng takot at pagkabalisa si Abby. Nagpupumilit na manatiling composed. Ang buhay ng kanyang asawa ay imperial. At kahit nasa ay walang sagot, o humahantong sa kanyang kinaroroonan. Bumalik sa kalawakan. Napansin ni Ethan ang dalawang maliliit na shuttle. Umuusbong mula sa masa ng istruktura. At papunta sa kanya. Sa ngayon ay naunawaan na niya ang isang pamantayan ng kung ano. Nakaharap siya. Ang higanteng istruktura ay takot ng isang Dyson. Isang mega na istruktura. Theoretically, may kakayahang itayo sa paligid ng isang buong bituin. Ginagamit ang enerhiya nito para sa hindi maisip na mga layunin. Habang papalapit ang maliliit na shuttle sa kanyang spaceship, napaangat ang isip ni Ethan sa mga tanong. Ano ang gusto ng mga advanced na nilalang na ito? Tutulungan ba nila siya o nasa panganib siya? Sa katotohanan, ang konsepto ng takot ng Dyson ay isang kamanghamanghang teorya. Unang iminungkahi ng siyentipiko, Freeman Dyson sa 1960. Ayon kay Dyson, isang mataas na advanced na sibilisasyon. Sa kalaunan ay aabot sa isang yugto, kung saan maaari nitong gamitin ang lahat ng enerhiya mula sa bituin nito. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang masa ng istruktura sa paligid nito. Itong megastructure, kilala bilang isang Dyson sphere, bubuo ng bituin, at makuha ang enerhiya nito, output na nagpapahintulot sa sibilisasyon, upang mapanatili ang sarili, na may halos walang limitasyong kapangyarihan. Ethan, ngayon nauunawaan ng isang pamantayan ng kung ano ang nasa harap niya. Napagtanto na ang dambuhalang takot na nakita niya, ay sumisipsip ng enerhiya mula sa isang bituin. Ito ay nagpahiwatig ng pagkakaroon ng isang advanced sibilisasyong dayuhan, higit pa sa anumang nakamit ng tao. Habang ang sangkatauhan, ipinagdiwang ang paglikha ng isang light-speed engine. Nanatili silang walang kamalayan sa mga sibilisasyon. May kakayahang bumuo ng mga takot sa malalaking Dyson. At naglalakbay sa mga wormhole sa mga kalawakan. Dalawang maliit na shuttle ang lumapit sa Ethan ship. Takot humawak sa kanya, habang nagmumuni-muni siya. Ang posibilidad na hindi na muling makita ang kanyang pamilya. Sinulyapan niya ang litrato ng kanyang asawa, si Abby at ang anak niyang si Jack. Sinusubukang kumuha ng lakas mula sa kanilang mga mukha. At ang kinatatakutan niya ay baka ang mga huling sandali niya. Ang mga shuttle ay nagsimulang masira ang kanyang barko. At inihanda ni Ethan ang sarili. Takot sa pinakamasama, biglang sa isang iglap, nagkawatak-watak ang kanyang katawan. At nawala siya sa kanyang barko. Samantala, halos mawala na ng pag-asa si Abby. Lumipas ang isang araw mula nang mawala ang barko at NASA. Hindi pa rin mahanap ang Ethan ship. Tapos biglaan, nagsimula silang makatanggap ng mga senyales na nagpapahiwatig na malaking wormhole ang nagbubukas sa orbit ng lupa. Ganap na bumukas ang wormhole. At mula rito, lumabas ang dalawang maliliit na shuttle na sumakay kay Ethan. Mabilis na sinimulan ng mga siyentipiko na subaybayan ang mga shuttle. Habang bumababa sila patungo sa lupa, nakarinig ng kakaibang ingay sina Abby at Jack sa labas. Tumakbo para mag-imbestiga. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang mga alien shuttle na lumapag sa malapit. The shuttles reintegrated Ethan sa harap nila, gamit ang isang advanced na teknolohiya sa paglilipat ng katawan.
Minsan ay ganap na nabago si Ethan. Bumalik ang mga shuttle sa wormhole. Na pagkatapos ay isinara sa likod nila, na puno ng saya at ginhawa. Niyakap ni Ethan sina Abby at Jack. Ipinaliwanag niya na naghatid ng mensahe ang mga alien. Mga tao, ay hindi pinahintulutang maglakbay sa kabila ng kanilang kalawakan. O sa liwanag na bilis. Kaya naman, dinukot nila ang kanyang barko. At dinala siya sa kanila. Takot ni Dyson. Ang mga alien, maunlad na sibilisasyon, ay itinayo ang mga hindi kapani-paniwalang istruktura. At nagkaroon ng kakayahang magbukas ng mga butas ng uod. Sa buong kalawakan, Spidey pagsubok. Tuwang-tuwa si Ethan sa muling pagsasama ng kanyang pamilya. And he relate ang mga alien. Babala sa scientist at NASA. Sa totoo lang, ibinunyag iyon ng mga dayuhan. Noon pa man ay binabantayan nila ang mga tao. Since humanity posed no threat hanggang ngayon, pinili nilang manatiling nakatago. Gayunpaman, sa mga tao na ngayon ay may kakayahang maglakbay sa magaan na bilis. Walang choice ang mga alien kundi makialam. Pinabalik nila si Ethan na may mahigpit na babala. Hindi pinapayagan ng mga tao na umunlad pa o harapin ang ganap na pagkawasak ng kanilang sibilisasyon. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang madilim at kaisipan.